Good day guys, nandito kami ngayon sa Santo Niño Hospital. Bali nasa third floor kami, room 304. Pangalawang araw na namin to kasi na-admit ang dalawa kong anak. Yung isa na dengue, yung isa sobrang taas ng fever, nagtrangkaso. Mataas ang fever, bumaba rin ang immune system niya. So kailangan in-admit. Kailangan pumunta sa nurse station kasi naubusan ng gamot. Sumakada ako sa pharmacy. Ito, nasa dalawa. Buti na lang andito si Mr. Matayan kasama kong nagbabantay. Yan, dun lang mga pasyente ko. Okay naman tong private room nila. Dalawang bed, syempre. Magka-iwalay sila. May sariling CR naman. Kailangan kong anuhan ng gamot. Kasi every 6 hours ito. Every 6 hours. Chloramphenicol. Antibacterial. Painumin ko muna guys, sa bunso. Ayan, papainom natin ito para sa tiyan. Ito ang viewing window namin. Nandito kami sa third floor. Outside our window, ayan po ang mapapanood. Yan. Bale dito sa Santo Niño Hospital. Dito sa Santa Maria, malapit, walking distance lang ang Save More. Yan, dyan kami namimili ng mga needs namin. Tapos kung gusto mo rin ng kumain, meron dyan fast food, Chowking sa tabi niya. Tsaka walking, maganda, walking distance. Yung gamit namin sa sakyan nakapark lang dun sa pero maski pumunta ka dyan yung lakarin na masalimuot po ang nasa hospital. Interviewin natin si Bunso kung ano na ang kanyang pakiramdam. Bali, second day na namin, na-admit siya kahapon. Sila kung sa kabilang bed si kuya niya. Oh, Bunso, what's your feeding now? Getting better? Getting better na? Mahihilo pa daw. Mahihilo pa daw si Bunso. Pinabantayan kasi from yung kanyang ay platelet 290 noong Monday yon. Tapos ibinalik namin kahapon Tuesday, naging 251 na siya. Tapos kanina 171 na, kaya binabantayan nila bukas ulit matesting. Consistent naman ang gamot. Tudok na. So far naman nakakakain naman na siya. More fruits, more water daw. Fruits, water, dapat ma-boost ng kanyang immune system para tumaas ang platelet. Nakain lang ng kain. Mataas pa naman ang platelet niya, platelet count, kasi 171. Kaso lang, based sa tatlong lab test niya, ay bumababa kasi, kaya kailangan nilang bantayan. Kaya hindi pa kami makakalabas, pangalawang araw na namin ngayon. Ako, sinasabi ko lang, bakit ko binablog, kasi mahirap talaga pag natamaan ka ng sakit, lalo na ngayon
tag-ulan. 3 weeks kasi sa aming lugar na continuous raining, tapos walang pasok. Pero every afternoon kasi sila pumupunta sa school at naglalaro sila ng pickleball. So probably doon nakuha. Meron sa Abra kasi sa aming probinsya, talagang maraming dengue cases. Sa kahapon daw may 2 hindi nakayanan at pumanaw sa kabilang hospital sa Vigan City sila na confine. So 2 taga-Abra daw yung dengue case na hindi pinalad. Kaya ano lang, syempre ako lumiban ako sa trabaho, nag-file ako ng leave para personal na alagaan sila. Good thing kasama ko si Mr. Madayag, yung papa nila. Tig-isa kami ng pasyente. Lumabas siya ngayon, pumunta sa Save Mall para bumili ng prutas. Ito naman ang makikita dito sa right side. In front talaga ng along the highway kami. Yun yung Chowking. Tapos Save Mall naman yung kabila. Ayan, may gasoline station dyan. Sa harap din mismo ng hospital. Yan lang. Kailangan lang magtiis kasi minsan unexpected dumadating ang problema natin na ang maganda lang kapit lang. Madalampasan din namin ito. Tapos ng paliguan itong si Bunso, ito naman si Kuya ang pinapaliguan guys. It's Friday again guys. Pang-apat na araw na namin dito sa hospital. Kaalis lang po ng doctor. Today is Friday. Kaalis lang po ng doctor para i-check sila. Sabihin sa amin kung ano yung result, progress result ng kanilang CBC. Kasi since Tuesday, nakuhanan sila ng CBC, platelet count. Kasi nga bumababa dahil sa dengue. Grabe, napakahirap pala ng pag madengue. Ngayon, from yung si Bunso, from 290 na platelet down to 250, 174, tapos 144, and then kanina 123. So far, maganda nga daw, hindi na nilalagnat. Kaya expected daw pagka na dengue, talagang bumababa ang platelet. Ang good thing lang, nababantayan at namamonitor. More fruits, kain lang daw ng kain, inom ng tubig, maraming tubig. Ito namang si Kuya, ayan, ito yung pasyente ko. Actually,
magtig-isa kami ni Mr. Madayag ng pasyente. Ganun din, bumababa ang platelet. Good thing wala nang lagnat. Simula nung Tuesday, sila na-admit. Friday na, dito pa kami. Tapos, nirecommend pa na bukas kuhanan ulit ng dugo para sa CBC and platelet count. Yun. Mahirap, guys. Siyempre, isang linggo na rin akong hindi pumasok sa trabaho. Good thing, andito yung papa nila para kasama kong mag-alaga. Kasi dalawa silang na-admit, na confine. So, mahirap. Hindi kami sa Abra nagpa-hospital. Lumabas kami ng Abra. Dito kami ngayon sa Ilocos Sur. Kasi dito talaga ang isa sa mga hospital na dengue specialist. Masasabi kong specialista ng dengue kasi mostly ng taga-Abra ay dito nila dinadala yung mga pasyente nila, yung mga kamag-anak nilang na dengue. Sa mga kaopisina ko rin, may anak din silang na dengue. 2 weeks ago, dito rin dinala. So far, okay naman. Yun, mahirap pag magkasakit ang mga anak. Sakripisyo, maganda nga lang at naagapan namin. Yun. Kasi kung hindi mo maagapan, may mas malala ang epekto ng dengue kasi pwede mo pang ikamatay. Yun lang. Sa lahat po ng bakit ko dinodocument ito para sa susunod, para maiwasan na sa susunod. Laging malinis ang paligid kasi lagi kaming nagpi-pickleball ng hapon dahil walang pasok for almost 2 weeks. Pagka tumila na ang ulan, pumunta na kami sa school nila para nandun kasi yung pickleball court. Doon kami nagpi-pickleball para iwas boredom din kasi dahil 2 weeks na walang pasok. Yun ang possibility na nakuhan nila. Yun lang, mag-iingat po ang lahat. Ayan si Kuya na na siya, na pagod na siya sa kahihiga. Katatapos ko lang nila i-check up sila, pinainom ko na rin ng gamot. Salitan kami ni Mr. Ngayon, nagpapahinga siya. Ako naman ang gising. Mamaya, matutulog naman ako, siya naman yung magbabantay. Yun lang. Take care everyone. Sa lahat po ng nagdasal sa paggaling ng aking mga anak, ang aming mga anak, ay maraming salamat po. Sana gabayan din kayo ni Lord, bigyan po kayo ng magandang kalusugan at pagpalain din po kayo ng may kapal. So far ay under recovery na sila. Sana tuloy-tuloy na po ang paggaling nila. Maraming salamat po. Sana ma-discharge na kami tomorrow o kaya sa linggo.